As of now, we have more than 10,000 families ang evacuate natin preemptively bangod sang ining nakita naton nga potential impact and threat nga pwede idalon sang Typhoon Tino. Puspusan na ang evacuation efforts para madala sa ligtas na lugar ang mga residente, particular sa mga barangay ng Dumulog at Barangay Kugon sa Rojas City dahil sa inaasahang pagdaan ng Bagyong Tino. Ayon sa Rojas City Disaster Risk Reduction and Management Office, naabot na sa halos 10,000 residente ang pansamantalang nanunungkuyan sa mga evacuation center. Karamihan ay nagmula sa coastal barangays. Gayunman ay pinaghandaan na nila ang pagdaan ng bagyo, lalo na ang mga kinakailangang supply at gamit. Nakita naton ang track sang bagyo nga posible maigo ang Panay, including Rojas City. Immediately nagkanda kita sang pre-disaster risk assessment. Ini ginubra naton para maintindihan sang aton nga members kag sa aton nga barangay kung ano ang extent or possible risk na dala sa ini nga bagyo. Continuous ang aton nga monitoring, continuous ang aton nga coordination sa mga barangay kag sa aton mga partners, and may ara kita sa mga equipment, manpower, mga resources nga aton gin-mobilize para handa naton sila nga i-dispatch in kaso nga kinahanglan naton sila on the ground. Ayon naman sa punong barangay ng Barangay Dumulog, mayroon naman silang sapat na supply sa ngayon para sa mga evacuees, bagaman marami-rami talaga ang kanilang inilikas. Aminado siya na pinilit na nilang lumikas ang iba kaysa maiwan sa mas malaking problema. Punuan talaga. Kasi pinilit namin silang ma-evacuate na muna para at least pagdating ng Bagyong Tino, okay na nakasa-safe na po sila. Kompleto ma'am lahat. Sa relief goods, meron dyan sa stock. Tsaka yung chainsaw namin, generator, lahat kompleto. Samantala, matinding pinsala ang iniwan ng Bagyong Tino sa lalawigan ng Cebu. Umabot hanggang wind signal number 4 ang antas ng babala sa lalawigan na unang dinaanan ng bagyo. Matinding baha na ang naranasan sa ilang lugar sa probinsya gaya ng basketball court na ito sa Sitio Pasil sa Barangay Kamputhaw sa Cebu na umabot na sa ring ang tubig baha. Sa Barangay Kalunasan, matindi ang pagragasa ng tubig mula sa tabing ilog. Nasira na ang ilang bahay kaya't pinayuhan na ang mga residente na magsilikas. Sa Mandawi City, hindi kinaya ng malaking puno at poste ng kuryente. Sa Barangay Riverside ang lakas ng hangin kung kaya nanatiling walang kuryente ang lugar. Umapaw na rin ang Butuanon River kaya hindi na madaanan ang UN Avenue sa lugar ng alang-alang kaya ang mga motorista ay pinabalik na lang upang maiwasan ang mataas na tubig. Sa bayan ng Liluan, palagpas tao na ang baha sa Villa Azelia Subdivision sa Barangay Putkot kaya nasa bubungan na ang mga residente. Sa ibang lugar, nararanasan na rin ang sadyang malakas na hangin na dala ng bagyo gaya ng sa baybayin ng Kalamba sa Gihulngan, Negros Occidental. Samantala, nagsimula nang mag-ikot ang UNTV News and Rescue Team para tumulong sa mga nasalanta ng bagyo, particular sa Barangay Kalunasan. Nakikipag-ugnayan na rin ang mga team sa lokal ng pamahalaan sa kung ano ang maaaring maitulong lalo na sa mga nangangailangan ng paglikas, first aid at karagdagang relief goods. Panawagan natin sa ating mga kababayan, lalo na sa mga naaapektuhan ng bagyo. Sa mga nangangailangan ng agarang tulong, makipag-ugnayan lamang sa UNTV NAR Hotline 8911, UNTV o 8911-8688. Jolly Villanes, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.